So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, PSP na tayo. Balik na tayo sa PSP kasi may mga hindi pa tayo na re-review dito sa PSP. So tatlo pa to, no? Una, itong JD Cerdeo vs Romano J King. Pangalawa, yung Nikki vs Don Pao. Pangatlo, yung Mandabuly versus Daddy Jody. So tatlo pa yan. So abangan nyo or asahan nyo yung next 3 days or next 2 days, 2 nights, kasi ito na yung una. Next 2 nights is PSP battles yung re-reviewin natin. So congrats sa atin kasi halfway na ng June at yung plans natin for the month of June is nagawa natin. Nag-umpisa tayo sa PSP, yung Matira Mayaman, Eds Jos versus Jonas, Sak Maestro versus Disaster, tapos nag-isa buhay first round tayo ng 2024. Tapos yung mga non-tournament battles na gusto ko mapanood, no? Jonas Plasma, Mzite, MR, tapos Husky, Acer. Lahat ng nabanggit ko is na nagawa natin yan from June 1 up to now, no? Ngayon, JD versus Cerdeo versus JD and Cerdeo versus Romano J King. Yun, actually inaabangan ko rin yung battle na to kasi ito yung first time na magkakaroon ng 2x2, pero ang tawag kasi sa PSP is pares sa pares. So yun, tignan natin kung paano magko-complement yung chemistry ng JD at Cerdeo kasi yung Romano J King subok na yan, tol, subok na yan. 2x2 isa buhay, 2x2 tama, 2x2 2017 isa buhay, mga ilang isa buhay ba sinalihan nila, 'di ba? Subok na yan sa mga ganitong klaseng battle, 'di ba? So, tignan natin. Yung aabangan na lang natin sa Romano J King kung ano yung mga in-improve nila as a team. Yung kila Cerdeo at JD naman, tignan natin kung magko-complement yung style nila kasi alam naman natin na magkaiba sila ng style, 'di ba? Si Romano J King kasi ano na yan parang team na talaga sila, no? Kaya tignan natin. Nakaka-excite din kasi after 5 years, 6, 7, ilan ba? 2017 yung huli natin kita sa kanila sa semis ng 2x2, diba? Laban kila Tipsinyo. 2017. Then, 7 years na pala, no? 7 years bago magkampi ulit. So, yun. Tignan natin kung ano yung in-improve nila as a team kasi marami nang napagdaanan. Alam niyo naman siguro kung ano yung napagdaanan ni J King at ano yung napagdaanan ni Romano. So let's see kung maging epektibo pa ba yung style nilang dalawa. Okay? So let's go. Yo! Dinig! Ha! Game! Wala tong bars. Walang creativity. Walang chemistry. Kaya walang DA ng sulat. Walang diskarte, walang diploma. Ito may diploma, wala lang utak. Kaya ka ba natuan bataan? Tang-ina! Sobrang easy bagamat. Bakbakan sana tong laban kung poison tipsy katapat, PSP. Tang-ina, real talk na agad. Alam nyo bang bounce sa utang to kay Arik? Nagre-react. Si Arik, hiniritan niya ng pang-studio. Awit. Malamang magre-rebat yung pusi, pero alam mo mas masakit? Pagtulong niya parang gwardyang nag-straight duty kasi wala yung kapalit. Tangina, ipapalunok namin dyan katotohanang mapait. Nabuti pa kami, nagtambak na sa liga. Pero pera ni Enigma, di pa rin nababalik. Yo! Ganyan pag tumandang paurong. Kaya una niyang misis, iniwanan.
dahil sa mister niyang may bulong. Madalas silang nagsisigawan. Kilala kong sa droga nalulong, pero lahat ng utang binayaran. At tamang ako yung nakulong, pero ikaw tong may tinakasan. Kaya ano? Anong sasabihin mo? Anong sasabihin mo? Karir ni Romano lumubog. Habang si J. King nahuli yan, taon kaming nawala sa liga. Pagsisisi, alam kong nasa huli yan. Pero mas itama mo si Deo, sa kabaklaan pa lang may mali siya. Yo, ano, idadawit mo na naman yung hulihan? Tapos na yung nangyaring hulihan. Huwag kang masyado diyang pabida. Imbes isipin mo yung hulihan, ang atupagin mo yung hulihan mo kay Enigma! Bakit ka, ulod? Kaya, Boss P, mag-ingat ka. Pag si JD, nangamusta na. Tangina, nagtatype pa lang, block mo na. Tangina, 50K, tinakbo mo lang. Poison, dapat dito sa bata mo, pinapatay. Kupal tong aso mo, imbis buto, pera tinatangay. Di mo gayain si Sir Deo pag nang istapa. 150 lang. Di mo gayain si Deo pag nang istapa. 150 lang. Baklang to. Tangina, paano mo to isusugod sa gera kung panay? Baklang to! Okay. Kaya tong baklang Benjamin, ayaw nang maging sundalo at sa gera magbuhat. Total, ang gusto niya mautin, sampinginin ang... Gago! Gago! Utangin na mo, 3 inches lang yan, oh. Gago! Tangin na mo! Gago na hinagis. Kung sino man nakasalo nun, benta nyo kay Toyo, sabihin nyo, ito yung hinagis ni Romano sa laban nila. Pero syempre, wag muna ngayon. Kung sino man yung nakapulot nun, no, wag muna ngayon. Patagalin nyo muna. Siguro mga 5 years or 10 years. Ayun, 10 years, diba? Saka nyo ibenta. No? Sabihin nyo, itong edits na to, ito yung hinagis ni Romano sa battle nila. Diba? Baka kumita pa kayo doon. Diba? 3 inches lang yan. Ito simpleng bars mula sa akin. On the spot na buhay mo, hindi ko na pahahabain. TT Bars. Rest in peace, Neil Jan. Gusto mo yan, di ba? Yo, gusto mo yan, di ba? Kaya nga sumali ka ng URCC slap para galangin ka, Dehing Strong. Pag nga sinasampal ka ng kalaban, ini-imagine mo, etits yun. Kaya pala paborito mong espada, kaya pala paborito mong sandata, panay espada. Landi ng bruha nyo, Diyos ko. Di na kontento sa laplapan, kaya sagpangan na gusto. Kaya, Boss P versus Deo, sagpangan na. Putang ina, Boss P, sagpangin mo. Sampol. Gago sample. Sagpangan na gusto niyo ng real talk, mga brother? alam nyo bang promoter na sugal itong baliw na teacher? Tangina yung mga estudyante, imbis turuan niya mag-aral, tinuruan niya mag-scatter. So, paano ka magturo ganito? Okay, class? Lesson for today, super ace. Masama yan, sir! Kaya sa mga estudyante, tinuruan niya mag-online casino, huwag na kayo magsugal dito. Doon na lang kayo sa link ko mag-register. Tangina promoter ng sugal, tong influencer na bungal, seryoso. Di ka ba nahihiya sa anak mo? Nakakaluha. Tamang sa'yo nga nagmula. Pinapili yung anak niya, diskarte o diploma. Ano pinili? Tsupa! Tapos proud ka doon? Nakaka-proud yun? Tapos ating tuntunin pa. Kayong dalawa ng putang inak-anak mo dapat paguntugin na! Walang masama sa pagiging bakla. Pero kung ikaw yung baklang naging anak ni Glock, malamang bugbugin ka! Kasi tangina Sir Glock! Sir Glock, payag po ba kayo? May anak din kayo sa labas, ganito ay tsura. Tangina mukhang budol na may warrant. Ay hindi, yan ay gurong may crab mentality. Kalaswaan niya grabe, lumalala. Talangkang teacher na imbis tao, siper yung binababa.
yung mga estudyante niya, niyayaya niya ng... Tara, tagay tayo, tapos... Kunyari, di mo bet? Wala naman tong hilig sa music, pero gusto lagi may cassette, music, cassette. Gago! Pero etong guro, para makapagturo, nakakarating pa daw ng bundok. Kaso masamang pakay dala. Kala ng marami yung mga estudyante, inaakyat mo lang. Puta, ginagapang din pala. Paborito niyang entertainer. Keisha. Paborito niyang lugar. Baklaran. Paborito niyang gawin. Laplapan. Girl na girl tong gago. Kaya tinabla ni Arik. Tinalikuran ng tao. Paano ginagawang advantage ka baklaan? Nagpapakasasa ka masyado. Sasa? Girl. Gago! Okay. Kaya malamang, magbibitaw na naman yan ng pambaklang bars. Sabay bakla-baklaan, kaya pagtungtong ang lampa. Eto naman, magsasyabu bars. Biglang aadik-adik, sabay panggunggong yung asta. Gago, mukha kang baklang tito sa guidance. Sarap neto banatan. At ikaw kung papalag ka talaga, tangina ka sa one-on-one mo o labanan. Tangina. Yo! Yo! Kasi style nila sa battle, ipe-predict gagamitin sa kanilang angle, sabay selfie bars, magpapaawa, maglalabas ng props, tangina bisto kayo pre. Pag ginawa nila kahit isa dyan, matik, dapat panalo na kami. Palibasa, meron tong advance kay Arik, kaya paawa, kanyang feeling dinadown yan. Ayaw niya kasi ng dinadown, ang gusto niya dinadownan, gago. Kaya sa lahat na nagpapa 5-6, home credit, utang ina kahit mga Bombay. Tandaan niyo yung mukhang to, kasi pag nangutang, lintik yan. Bigla na lang kayong tatakbuhan na parang naka-hit and run. Kaya malamang, magre-rebat yan. Magre-rebat yan. Gigil na tong adik. Pero sana Isip mo, Matik, na na bago ka magbalik, ibalik mo muna yung pera ni Arik. Yo! Ulol, di pa kami tapos! Ang ina mo, alam kong gagawin mo yan. Alam kong magulo-hype ka. Alam kong gagawin mo yan. Biglang magre-rebat. Pwes hindi ako takot. Ako'y kupal na magulang, kaya di uubre ang papalag bagong sagot. Ano yun? Anyari? Round 1! Anyari? Gago. Na magulang, gagawin mo yan. Biglang magre-rebat. Pwes hindi ako takot. Ako'y kupal na magulang, kaya di uubre ang papalag bagong sagot. Agawik sa'yo na yun ah. Ano nangyari doon? Ano nangyari doon guys? Sa mga nanood ng live sa laban na to. Ano nangyari doon sa gilid? Agawik sa'yo na yun. Hindi tuloy nakapag-focus yung mga tao sa pinaka-ender nila JD. Ay nila Romano at J King. Pero ito, mahaba-haba yung round nila. Grabe. Tang-inang ang haba ng round nila. Pero non-tournament naman to. And marami akong napansin, marami akong nakita na sa round 1 nila Romano at J King. Okay. Unang-una, sabi ko nga sa inyo, huling battle na magkasama sila is 2017 pa, 2x2 2017 semifinals against Tipsinyo. So sa flip top 'yon. After nun, nawala sila or nagpahinga sila, hiatus. Alam naman natin no na maraming pinagdaanan yung dalawang to. Tapos after 7 years, 2017, 2024, nagkampi ulit sila pero hindi sa 2x2 o hindi sa flip top. Pero bago sila lumaban ulit ng dalawahan, nagkaroon muna sila ng mga battles, syempre, ng 1-on-1. Okay 'yon. And then ayun, pasok ulit sa 2x2 or pares sa pares. Syempre, yung chemistry, sabi ko nga sa inyo, batak na or sanay na yung Team JR sa ganitong klaseng intensity, ganitong klaseng battle, ganitong klaseng stage presence, ganitong klaseng aura. So, hindi na natin nakita yung kapaan, hindi na natin nakita yung kaba sa dalawa. Yung chemistry, syempre, unang-una yon, unang-unang nakita ko na yung chemistry ng dalawa sobrang
nagko-complement pa rin. Kaso nga lang may mga times na parang inaawat ni Romano si J. King eh. So parang ako muna, parang gano'n. Pero overall, wala namang problema sa akin doon. Naging maganda pa rin yung performance. In terms of chemistry, masasabi ko na nasa A, nasa A+ 'yon. Okay? Pagdating sa pero actually yung round 1 lamang na lamang si Romano dito. Parang si Romano yung pinaka naging poste dito kasi siya yung although may mga sinabi naman si J. King, pero mas maririnig natin ng mas matagal si Romano mag-perform dito or mag-spit dito. Hindi naman naging dragging yon kasi yung kung paano yung delivery kasi ni Romano is madiin eh. May diin, may bigat, tapos yung mga punto niya andun pa rin. Yung mga angulo nila kay Cerdeo, yung about sa pagiging teacher, bakla, ganyan. Although narinig na natin yon sa mga ibang battles ni Cerdeo, maganda pa rin yung pagkaka-construct ng Team JR doon. Kay JD naman, actually nga hindi masyadong napuruan si JD sa round 1. Mas pinuruhan nila dito si Cerdeo. Yun yung pinaka napansin ko. And then ayun, maraming traps. Maraming traps at yung isa doon is kinagat ni JD mismo. Unang trap na napansin ko dito, yung about dun sa inexposed ng Team JR, yung possible na gawin ng JD Cerdeo sa battle, na kung maglalabas ka ng props, kung ang gagawin mong angulo is yung hulihan, 'di ba? Narinig niyo naman siguro 'yun kanina, 'di ba? Na kumbaga sabi ni J. King na kung ganyan yung mga angulo nyo, automatic panalo na dapat kami. So ganoon. So may trap na set or sinet ang Team JR sa round 1. Pangalawang trap na ora mismo kumagat si JD is yung bandang huli, no? Yung habang nag-i-spit si Romano, bigla niya sinabi na parang akala ni JD tapos na, tapos bigla sinabi ni Romano, hindi pa ako tapos, alam kong gagawin mo yan, nasasabat ka, magre-rebat ka, 'di ba? Corner, no? Isa 'yon sa trap na kinagat agad ni JD. So overall sa round 1, gusto ko ito yung mga nagustuhan ko. Syempre yung teamwork or yung chemistry ng Team JR, angat na angat 'yon. Yung experience nila sa 2x2 sobrang nadala nila dito. Yung lakas yung galing ng performance or galing ng delivery ni Romano, sobrang angat sa battle na to. Ano pa? Yung pagiging support, para sa akin naging support pa lang si J. King dito, 'di ba? Para sa akin hindi pa balance yung performance eh. Mas lamang talaga yung mga verses ni Romano sa battle na to. Pero ayun, malakas 'yun. Gustong-gusto ko yung performance ni Romano. Yung delivery niya, no? Yung delivery niya, kung paano niya dinideliver yung mga punches kay Cerdeo, kay JD, may diin, may gigil 'di ba? So yun, sobrang gusto ko yung ganong intensity, yung ganong pwersa. So mabigat yung overall performance. Hindi ko sinabi mabigat yung mga punches, mabigat yung mga punto. Overall performance na lang ng Team JR. Ano yun? Compact yun kasi nag-complement talaga yung style, nag-complement yung sulat at yung chemistry ng dalawa. So as a whole, sobrang solid ng round 1 ng Team JR. So tignan natin kung paano babasagin yon ng JD Cerdeo. Kailangan ma-disregard nila or ma-diffuse nila yung style na pinakita ng Team JR, at yung trap, sana wag nilang kagatin yon. Okay? So medyo napahaba man yung explanation ko doon. Kung naguluhan man kayo, pilitin natin na sa mga susunod na round is mas klaro. Pero para sa akin, na-explain ko naman ng maayos yung pinakagusto kong sabihin or yung mga punto, 'di ba? So ayun, yun lang. JD Cerdeo, pakinggan natin.
JD, and Sir Deo. Yo! Malinaw! Malinaw! Ribat pa lang! Madali nang wasakin! Kayo parang si Andy G, laglag kayo sa amin! Meron daw akong utang kay Arik! Tama ang kutob! Oo, meron akong utang, pero kayo wala kayong utang na loob! Sasabihin mo pa, iniwan ako ng misis ko? Mambababae ako? Huwag ka magpigil! Sabi nga ni Boss Pibos kanina sa VIP room, Romano, nasan si Michelle? O, sige. O, ibalik mo yung titi dyan. Ibalik mo yung titi. Ibalik mo yung titi. Titi. Ibalik mo yung titi. Gago. Utang ina. Hindi ko susubo to! Ang liit-liit ito! Namili ka pa dito! Eh, paano yung titi mo na lang inagis mo? Oh, boss! Bago kami magsimula, yung judging di pwedeng baguhin na. Bawal baliktarin yung vote! Maging pito pa! Kasi di na yan mababaliktad kasi yung vote 5-0 na! kaya game! Laplapan na! Mali! Sagpangan na! Mali! Paris sa Paris na to! Yan ang kanyang tinutulak! Pero paano gagana Paris nyo? Hoy, putang ina! Huwag mo nang i-wordplay! Wala silang mga utak! Pero lupit, niyayabang nyo patantin mo sa amin? Mga gago! Eh yung Paris nyo, kadiri! Mga aso! Oo, habang kami yung Paris namin, medyo madumi. Pero masarap. At yun ay mahiwaga. Kaya kung usapang Paris lang, taob kayo. Dahil ako si Diwata. Ano? Ali? Kala ko ba nakikinig to? Kala kami mahuhubusan? Eh, unlimited to! Kung narinig nyo, yan ang napiling observation. Diwata, Paris, ngayon nuclearing operation. At putang ina mo, ba't ka ba huminto? Simulan mo na! Yung mga kalaban natin, bobo! Huwag ka mag-alala, JD, tangina, nasa likod mo ako! Uunahan na kita Romano sa iyong mga balak gawin. Di ba inahamon mo ako sa ibang liga pero di yung nakakasamin? O baka sabihin mo dahil sa pera kaya ako'y pumayag na rin? Pero oo nga, magbabayad nga siya! Pero magbabayad ka rin! Kaya kamusta, J-King? Kamusta, J-King? Kamusta, Romano? Kamusta, Romano? Kami ay bumubuelo pa! Hindi lang basta bumuboses, umeeko pa! Eko! Tangina, nakakaaning! Yung kakampi ko, praning! Partida, may sakit pa to, pero kumpara sa inyo, Ako yung pinakamagaling! kanyang magsimula ng rounds talagang may energy. Kada linya nagmamakating kayo yung chemistry. Ramdam nyo intensity, walang gamot o remedy. Parang gago si Sir Deo, puta. Pag nagsamaspak sa battle o JD Hennessy, papaikot-ikutin ko lang to na parang LC. Kada move is technical, Patrick Beverly. Meron ka kasalanan pero matic level C. Patay kayo, partners in crime o public enemy! Pakina mo, ba't di masayaw na sayaw? Ito pa ba yan? Oo! Kung yung unawain, pinakita ko lang yung sayaw at rap battle ay pwede natin pagsamahin. Tawag doon, elements of hip-hop! Saka partner, tangin na ba't mo ba ginagalingan? Dapat sa'yo awatin. Ba't mo ba nilalaliman? Ay, ang pababaw ng kalaban natin. Huwag mo akong awatin! Nagpapakita ako ng husay! Tsaka di ko lang nilalaliman, ginagawan ko sila ng hukay! Sa bagay, kailangan natin galingan at ipakita sa mga tao. Kailangan natin magpasiklab kay boss. Bakit? Para ma-regular tayo. Regular! Nakuha niyo pa yung mga gago. Paano mangyayari yun? Sabi ni Aklas, magsasara na tayo. Basta ganon. Hindi. Regular. Kaya
kayong mga contractual, simulan nyo na mag-pray. Kasi pag kami nagtrabaho, patayan. Parang walang holiday! Kahit OT palag pa rin, employee of the day, kaya meron kaming bonus 2. Ganun pa double pay! Ano? Regular, contractual, bonus, employee, double pay? Nakuha nyo ba yun mga gago? Ay! Paano mangyayari yun? Kaso sabi ni Akras, magsasara na tayo! Wala ka doon! Ikay OA tanga! Magsasarado na pala, ba't ino-open mo pa? Isa pa yung totoo, yung totoo. O sige ito, ano regular, contractual, bonus, employee, double pay? Nakuha nyo ba yan mga gago? Pinakita lang namin kung paano magtrabaho! Ganun tamang pag-apply! Anong tingin mo, corny din? Paano di papasok mga job ang daming opening? Tinalo kayo ni Tipsy D! Tinalo kayo ni Poison! Tinalo ka namin! At ngayon 2x2 tingin mo magkakaiba? Eh kahit mag-1-on-1 tayo, Romano, hindi ka makakaisa! Hindi sila makakaisa! Tangina, malakas to Hindi sila makakaisa, pues wala akong pake. Sa akin nga, di sila makaka-score 2, kahit mag-threesome kami. Tapos sasabihin nyo sa akin, matatapang mga taga-Nueva Ecija. Gago, taga-Nueva Ecija rin ako. Ulul, huwag kayo mag-inarte. Eh kung matatapang talaga kayo, ba't kailangan nyo magkampi? At speaking of lugar, O di ba tinatawag yung Bano yung gapo? Lagi yung niyayabangan. Basta gapo, Bano. Madalas yung pinapanalandakan. Pero nakarma kayo. Sa gapo ginanap yung laban. dapat tumatapak sa gapo naman matatapakan! Kasi si Akata, tangin na mayaman na. Scammer eh. Si Lanceta, kahit wala trabaho, buhay yung 3 anak. Si Invictus, champion na. Kaya kayo ay palpak! Kasi from Bano to riches, ganun yung bounce back! Tangina, yari na. Madali lang kawawain. At kahit taga-bataan, hindi nyo kaya na batain! Ilang dekada sukat kahit pasukatin. Lugar na mismo magsasabi, malayo ang pagitan natin. O mas malayo narating ng ninuno namin. Kahit paaralin kung yung marcha nga ng kamatayan nagawa nilang lakarin. Kaya, kaliwat kanan, aking ito todo. Kaliwat kanan, bibigyan kayo tag-solo. Kaliwat kanan, ayan, ini-snow mo. Kaliwat kanan, ganyan kapag kumombo. Kaliwat kanan, ako ang tinatawanan. Kaliwat kanan, kayong binabalahan. Kaliwat kanan, anong inaasahan? Eh kaliwat kanan, kayong tinatapakan! Ano pa ulit-ulit ba? Hindi lang basta hype. Pinakita ko lang na kung makaalis ka man sa left, may tama ka sa right. Tangina-rouse yun na. Patay. Kaya sige, tangina-rouse yun na. Tawagin nyo na akong bakla nakikipaghalikan. Sige, tatanggapin ko. Pero wag yun na sanang hintayin pa. Pati si Pibos ay laplapin ko. Kasi, Sample! teka. Kasi sabi ng iba, si Boss Pibos gasol daw. Huwag mo sabihin yan, halika. Kasi kahit walang gasol, sisindi tayo, meron tayong gasolina. Partida! Kalalaban ko lang na nakaraan. Wala pa ako sa kondisyon para lang malaman nyo. Pero walang excuse, tumabi kayo sa daraanan ko. At ito, freestyle lang. Nagsusugal sila, di ba? Sabi na kanina. Huwag kayong maniwala. Sila yung scammer. Fight! Salig namin kayo maglaro. Scatter. Time! What the fuck? Bibitsugin ng puta! Ulong ka po! Magingay! Round 2! Okay. So, pumalag yun pumalag yun. Real talk, pumalag yun sa dala nila Romano at J. King. Yung second half ng, although ang haba talaga, no? Ang haba, kaya pala umabot ng 58 minutes yung battle na to. Kasi ang haba talaga ng per round nila. Pero, overall, pumalag yung sulat, no? Sulat hindi performance yung tinutukoy ko dito yung sulat. Kasi yung performance na pinakita ng JD Cerdeo, tangina parang
may sayaw eh, di ba? Kagaguhan talaga ni Cerdeo eh, no? Pero ayun, magpo-focus tayo sa sulat, no? Para sa akin, kung yung round 1 nila Romano J. King ang pinaka nagdala doon, pasensya na kay J. King pero ang pinaka nagdala sa round 1 talaga para sa akin si Romano, kasi nakita natin na siya yung mas maraming inispit na mga verses, siya yung may maraming delivery sa verse sa round 1. So pero syempre hindi naman magiging successful yun kung hindi nakasuporta doon si J. King, kaya props pa rin talaga sa chemistry ng dalawa and kay Romano na tumayo bilang pundasyon ng team na to. In the other hand naman, ganun din yung nangyari. Although si Cerdeo pasayaw-sayaw, may mga linya na ineffective, pero yung pag-spit nila sa mga verses nila sa round 1 is balance. Mag-spit si Cerdeo, mag-spit si J. King, tapos yung mga salita nila, 'di ba? So sabi ko sa inyo kanina, yung Romano J. King sanay na yan sa 2x2, nakailang battle na yan sa 2x2, sanay na yan sa ganitong karaming crowd. And ang question ko kanina is, makakasabay ba ang JD Cerdeo sa chemistry ng Romano J. King? Yun yung pinaka-question ko eh. And ano nangyari? Nakasabay sila doon, although may mga dumi sa performance nila Cerdeo. Para sa akin kasi hindi na kailangan yung although sige sabihin natin for entertainment, yes, pero yung siguro hindi ko lang nagustuhan yung mga pagsayaw-sayaw ni Cerdeo sa battle na to, 'di ba? Pero yung JD, ang lakas nun, 'di ba? Sabi ko, napa-comment ako kanina na ang lakas yun kasi iniisip ko kung paano kaya ako maglaban si Romano versus JD sa flip top, no? Magiging malakas na battle talaga yun. Kaya napa-comment ako kanina nung nagkiskisan sila diyan sa gitna, na sabi ko malakas to Napa-comment ako kasi naisip ko kung what if ikasa ni Boss Arik yung Romano J. King, Romano JD, 'di ba? So overall, mahirap para sa akin, mahirap timbangin yung round 1 kasi parehas sila ng puwersa, parehas sila ng DN, parehas sila ng punches count, parehas sila ng mga haymakers, parehas sila ng bigat, parehas sila ng DN. Siguro sa chemistry, I'll go for Romano J. King ng kaunti kasi ayun inabsorb ko parehas na round 1. Kita nyo naman, although mas nabigatan ako sa round 1 ng Team JR, sa Team JD Cerdeo naman, nagustuhan ko yung pagiging balanse nila. So mahirap i-judge yung round 1. Magkaiba sila ng lakas, no? Yung Romano J. King, nag-start sila ng malakas natapos sila ng malakas. So, pantay. Yung JD Cerdeo naman, slow start sila. Tapos, habang nakukuha nila yung momentum nila, lumalakas hanggang sa mas tinapos nila yung round ng mas malakas. So, magkaiba ng graph yung round 1 nila parehas. Sa content, sa written, sa punchline, sa haymakers, pwede kong itabla yun. 'Di ba? Ang pinaka nakikita ko lang na difference ng dalawang team na pwedeng ito yung maging basihan ko sa pagpili kung sino nanalo sa round 1 is siguro yung chemistry. Mas malinis, para sa akin mas nalinisan ako sa performance, sa chemistry sa teamwork ng Romano J. King compare sa teamwork ng JD at Cerdeo. So dikit lang to. Pwede kong itabla talaga yung round 1, pero kailangan kong pumili kasi para sa akin mas angat talaga yung, hindi mo pwedeng i-disregard sa ganitong klaseng battle na dalawahan, hindi mo pwedeng i-disregard yung chemistry ng isang team kasi dun magre-reflect lahat, no? Although maganda yung performance mo, sabihin natin maganda yung mga punchlines mo, pero kung hindi kayo nag-complement as a team, parang
negative yun, no? So para sa akin sobrang halaga, sobrang importante, sobrang mahalaga ng pagkakaroon ng teamwork sa ganitong dalawahan. Kaya I'll go for Romano J. King sa chemistry, sa overall chemistry lang, sa sulat, sa punchline, yun nga, lahat yun tabla, no? Pero sa performance talaga, overall chemistry, Romano J. King. So dikit lang, I'll go for 9 and 9.5. Joke, di tayo nagpa-pointing system. 9 to 8 in favor of Romano J. King. J. King, Romano, let's go! Tapet. Game! Pati daw si... Okay. May nakalimutan ako. So, kanina, sa round 1, may iniwang trap or may sinabing trap sila Romano J. King na if maglalabas kayo ng props, magsasabi kayo ng ganitong angulo, automatic talo na kayo. So, anong nangyari? Walang ganong angulo. Kaya, nakahang yung trap na yun, no? Pero sa tapatan ng round 1, naging useless na yun. Pero still, teamwork yung naging basehan ko dito. So, yun. Round 2, J. King, Romano, let's go! Tapet. Game! Pati daw si Pibus, nalaplapin! Lintik to tapos! Lalaplapin mo si Pibus, salatang sip-sip ka sa boss! Tangina neto, isang nag-rap, isang nagsayaw. Ma-elements na ba yung kaya nilang gawin? Utang na mo, ikaw na kilala ko nagbe-breakdance na bading. Gusto pa maging regular. Boss Pibus, o sige, regular ka na. Pero pagayari namin kayong talunin, tanggal ka na. Tapos yung gago na to, nung paki mo ngayon, kung bago na misis ko. Pakina sinasalin mo pa yan sa bara mo? Insecure ka lang kasi stress ka na sa pangit na asawa mo! Tangina neto, kami magkasama pag uwi galing Taiwan. Tapos biglang sa akin isi-isi-isi. Hiyang-hiya naman ako sa kabit mong ina-apartment mo sa Cavite. Kaya Mary and Joy! Tangina ka! Kakantutin kita na walang lubay! Gamit dirty finger, pipingerin ko yung dirty niyang puday! Wala namang sinabi, di ba? Itong putang inang bata na to. Puro pang gagago lang alam. Nandi-distract na lang kasi yan na lang kanyang paraan. Sige, round 2 game. Yun na yun, Deo. Tangina overall, OA ka talaga. Katangahan mo, nuknukan. Di mo gayahin to si JD, talagang consistent. Pag nangutang. Samantalang ako, laban ko... Naglabas ng cellphone. So, ano yan? Pinakamalaking kasalanan yan sa battle rap. Pag naglabas ka ng cellphone. Regardless, kung ano man yung gagawin mo. Pero ang paglabas ng cellphone sa mismong battle, sobrang, ano yan, biggest sin yan. Diba? Kay Jonas Akata, hindi ako tumanggap ng TF kasi nagmulta ako sa flip-top. Pagkakamali niya, inagapan. Oo, meron akong labang hindi sinipot pero wala akong utang kay sir na hindi binayaran. Eh yan, walang pambayad. Kaya nagpapa-ending na lang sa playoffs. Pinapataya mo pa kami. Itong pupan desperado. Tangina, isang beses lang kitang tinanggihan sa ending. Tas ang ending, masama pa ako. Dapat kasi, isalin niya rin si Deo sa ending, di ba? Para may pinapatayang kasama to. O para yung ending mas maganda, dapat pinapatayang kasama mo. Pero kung sakaling atakihin tong Deo, huwag kang mag-alala. Tatawag ako ng ambulansya. Pag di ka na humihinga. De, seryoso na. Tatawag na lang ako ng doktor. Para si Deo, gamutin? Tatawag ako, tapos sa ibang lugar ko, papupuntahin. Kupal! Diba sabi mo, patay na nanay mo? Patay na rin tatay mo? Pati mga kamag-anak mo? O mukhang nalulungkot ka, men. So ano pa hinihintay mo, Deo? Pakamatay ka na rin. Pakamatay ka na rin kasi kung buhay lang yung nanay at tatay niyang naka-wheelchair, hahatawin ko yun ng stroller. Durog tong pabida. Total tinuring mong role model, susunod ka sa kanila. At susunod ka na tang ina ka.
Kasi from round 1 to 3, yung bilang babaliktad. Kalat-kalat yung pupulutin. From 1 to 3, naging 3 to 1 kasi C4 na pasasabugin. Itong mga bataan durog, pati dugo pagagapangin. Hindi tao, hindi hayop. Basta, sabugtong kalaban namin. Kaya ano sasabihin nyo, tinalo Ayos nyo yun, ang dalawa dahil nag-choke? Pero yung tadhana, pinagharap tayo ulit. May ibig sabihin kalakip. Pinaglaban tayo ulit dahil yung karma mas masakit pag bumalik. Para itama ang nakaraan. Ngayon may Romano pang kasama. Patunay lang na talagang doble kapag Bumalik ang arma. Kaya nakarma. Laban niya kay Bagsik, dinamay niya buong pamilya. Makalipas isang buwan, patay din buong pamilya. Nakakamuhi, tanga. Sasabihan mo pa si Bagsik ng walang puri, bakit? May puri ka ba? Kasi sa battle, naguhubog, naguhubad, nagpapakita pa ng puwet. Ilang malaswa niyang gawain. Alam mo, Deo, kahit di ka na magpakita ng puwet, kita na namin. At ikaw plastic ka na tao. Malamang yon, alam nyo rin. Peke pagkatao. Na parang manikin. Ikaw di ka tao. Di ka rin manikin. Alam mo kung ano ka? Maitim. Tangina ka, pangit ka na nga, pangit pa ugali mo, men. Ikaw, ba't di ka nakatingin? Kasi pangit ka rin! Sa itsura na di natatalabing dasal. Ritoke, lalo foundation. Alam nyo kailangan para mabago itsura nyo? Reincarnation! Yo, at usapang sa buhay naman mga chong. Tangina binadibag yan ni GL. Kaya Boss P, mag-isip ka naman. Pagtapos kung i-7-0 yung undefeated na Terdi, ibibigay mo Terdi ng Bataan? Kaya kabanatuan, Bataan! Tsak na malabong hihigit! Lugar na natin ang patunay Na hindi yan didikit! kasi handa mo, lang kwenta. Handa ko, pampiesta. Yang rap mo, pinwersta. Rap ko, ngesba. Lines ko, werpa. Style ko, benta. Malagat boots, rekta. Kada Tang hook inaw. ko, benga. Ang galing. Kaya kaliwat ka ng ulul. Pauso niya direkta sa kalaban. Walang kaso, wang kaso. Parang inosente sa hukuman kasi wala yung kinalaman. Pati si Boss Pibus binebenta. Real talk, huwag niyo kaming pangunahan. At yung pagiging gahaman niyo sa pera. Sa round 3 natin pag-usapan. Putang ina, wasak, tol. Round 2, JD Sardeo, let's go! Tong inang lakas ng round 2, pre. Yung hinahanap ko na J-King sa round 1, pucha, umangat sa round 2, tol. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Sa round 1, more on Romano yung narinig natin. Siya yung naging pundasyon, siya yung naging naging poste sa round 1, Romano. Pero pagdating sa round 2, grabe. Hindi ko na nagustuhan ko kasi yung mga, alam mo yun, magaan, mababaw lang naman yung mga jokes ni J King, pero natatawa ako dun sa mga banat niya. So ayun disclaimer, no. Alam ko magaan, alam ko hindi ganun kasolido yung mga jokes ni J King, pero para sa akin nakakatawa yun. Kaya natatawa ako dun, kaya tumatawa ako dun. So, ayun, yung pagiging balanse na hinahanap ko, sinabi ko sa inyo sa round 1, yung balanse ng Romano at J King is dito nagpakita, no? Ulitin ko lang, sabi ko sa inyo sa round 1, more on Romano yung narinig natin, yung mga verses ng round 1 nila is si Romano, halos lahat yung nag-spit, yung mga narinig natin. Pero pagdating sa round 2, naging balanse na yon. Narinig natin si Romano, narinig natin si J King na mas maraming lines, mas maraming verse na in-spit dito. And still, para sa akin, mas mas malakas pa yun sa round 1. Kasi, sa round 1 kasi, kulang Nakulangan ako sa pagiging 2x2 nila. Although, andun yung chemistry, pero kulang. Kasi more on Romano nga diba? Pagdating sa round 2, naging kumpleto na. Bara, real talk, punto, yung perfect at balanse na chemistry, yung pagiging balanse ng Romano at J King sa pag-spit ng mga bara. Sa round 2 nakita yon. At sobrang
sobrang nalakasan ako sa round 2 kasi ang dami nilang punto doon, ang dami nilang real talk doon. Tapos yung ender nila na kung gaano kayo gahaman sa pera, pag-usapan natin sa round 3. Tapos yung mga plus yung mga jokes pa ni J King na para sa akin nagpalakas ng ng round 2 nila. Kasi sa round 1 although may mga jokes doon, kaso hindi natin masyadong na-appreciate kasi ako personally hindi ko masyadong na-appreciate yung mga jokes doon kung meron man kasi mas intense kasi si Romano mag-deliver ng mga bara and mas ramdam mo yung bigat Pagdating sa round 2, naghalo yon yung bigat, yung DN, yung mga jokes, yung mga personals, sobrang daming elemento ng round 2. Kaya para sa akin mas complete package yung round 2 and ayun, masasabi ko na mabigat yung round 2 and let's see kung anong ipapakita ng JD Serdeo. Pero uunahan ko na kayo kung ang ipapakita ng JD Serdeo dito is katulad ng round 1, possible malaki yung agwat ng round 2, 'di ba? So let's see. Yo! Babae ko daw si Marian. Hoy Marian, putang ina mo, sino ka ba? Pagkadadamay ka, master. Marian! Yung babae ni Badger. Ay, gago. Tapos sasabihin mo, pinapataya kita sa ending. Ano, hero ka? Galit ka lang kasi yung Lakers mo, 3-0 na. Oy, Lakers mo, 3-0 na. Nuggets mo ba? O, tangin ng mga to. Mga mahihinang people. Hindi nyo alam ako ang tunay na goat ng rap battle. Kaya ko pakainin lahat kayo. Libre. Ako si Yang. Jeyo! Mga putang ina nyo. Ano? Partner, ako na ba? O, sige. Panginan to. O, di ba tinawag nila akong bakla? Pwes mamili kayo ng babanggain nyo. O, mamili kayo ng babanggain nyo, mga putang ina nyo. Partner, pagbigyan mo ako isa lang, yung mga kalaban natin, babaklain ko. Game! Gago. Mga booking na umbaw na hindi sa akin makakatikim na tsueba. Nagmamalaki pa kayo, Anes? Alam naman namin na Judes ka. Mga walang hada, mga Anes, mga mukhang may... Nagago. Oh, Si JD umupo na. Si JD umupo na. Sa gilid, umupo na sa... babaklain ko. Game! Mga booking na umbaw na hindi sa akin makakatikim na tsueba. Nagmamalaki pa kayo, Anes? Alam naman namin na Judes ka. Mga walang Si JD umupo na sa gilid, mga mukhang may tulo. Ako na yung bakla, pero kayo yung mapapasubo. Ano? Hindi nyo maintindihan? Kasi wala kayong sinabi. Wala kayong sinabi. Ganyan na flexible. Alam ang iba't ibang lingwahe. Tsaka huwag kayong umasta na lalaki. Kasi sa element ako mas grabe. Bakla naman yung papatay sa gapo. Reverse Jennifer Laude. Ano? Tangina. Ano? Tsaka hindi ko kayo tangina, hindi ko kayo chuchupahin. Kahit maraming sul-sul nice. Pangalan nyo J. King Romano Jr. Tangina, ayoko na junior size. Kaya sa mga bakla dito sa Olonga po, umamin na kayo. Di nyo to pagsisisihan. Kesa naman maging lalaki, pero walang paninindigan. Ano, round 2? Tangina, kaya ko to mag-isa, mga gunggong. Ay, hindi pala. Putangin na JD, tulong! Tangina mo, ang tagal mo ma-expire. Itong mga to, lakas mandamay ka, alam mo, nire-require. Baka idamay mo rin asawa ko si Desiree. Kasi iyong dinidesire. Basta sabihin mo, napag-iwanan ako ni ganito, napag-iwanan ako ni ganyan. Sige lahat, isama mo. Kesa naman sa'yo, iniwan ka ng asawa mo. Pinag-araw daw niya asawa niya. Niyayabang pa sa amin. Pero ano silbi ng pinag-aaral mo, pero pagmamahal sa iba yung nagawa niyang aralin. Kasi meron daw diploma, hindi mo weapon yan. Kasi kahit nag-aaral na siya, sa ibang bahay na siya gumagawa ng lesson plan. Pinagtapos ko, asawa ko, pinagtapos ko. Akala mo malinis ka? Kasama mo pinagtapos mo, pati relasyon mo, pininis niya. Lagi mong sinusumpa. Inayari sila dito. Dumikit na naman. Para sa akin, dumikit na naman sila dahil sa mga personals, no? Effective yun, tol. Effective yun. Pinagtapos ko, asawa ko, pinagtapos ko. Akala mo malinis ka? Kasama mo pinagtapos mo, pati relasyon mo, pininis niya. Lagi
Lagi mong sinusumbatan ang kapal ng muka, yung pinagtapos mo sa iba na nagsimula. Sinabi yun, Fuck. para mag-trending? O anong pakiramdam Tangina, wasak. na pinagtapos mo pero sa iba nagkaroon ng happy ending? Kasi iniwan na ni Joanna yung eng-eng na yan. Pero ex mo na yon, ex mo na yon! Chinecheck na lang. Ayoko na sana mandamay. Kasi pang-beginner na. Pero paulit-ulit ka nang aaway. Akala mo, repeater ka. Pag ako gumawa niyang puputok, kahit pa matrigger ka. Kasi nung nag-aaral si Joanna, Ako yung teacher niya! Tangina, yari sila dito. Oo, tangina! Ako yung teacher ni Joanna. Grabe ang sarap. Lagi niya akong iniibabawan para laging nasa top. Ano? Masakit? O sige, balik natin yung kahapon. Di ba, binibigyan mo siya ng baon, pero mas gusto niya pag siya, ako yung nagpapabaon. Kasi pinapasok mo si Joanna, pinapasok ko si Joanna. Grabe, di ako makapag-focus doon. Lagi siya nagpapa-comfort. saan? Sa comfort room! Hindi sa matino ako na teacher. Hindi sa matino ako na teacher. Overall na lang ako mag-list ng na kita niya naman siguro, no? Naglabas na naman ng cellphone si JD. So, 2 points na yung ilelist natin overall. So, pero yung round 1, tsaka yung round 2, tsaka yung round 3, as is muna yon. Sa overall na lang tayo magle-list. So, pangalawang labas na ni JD ng cellphone niya. So, 2 points na yung ilelist natin. Tandaan niyo yan. Doon, lagi siya nagpapa-comfort. Saan? Sa comfort room! Hindi sa matino ako na teacher. Hindi sa matino ako na teacher. Kaya hindi ko siya pinatulan. Yun ay tiyak mo. Para tigilan niya ako, binigyan ko siya ng palakol. Ayun, nasibak ko! Pero, change topic, huwag na natin pag-usapan si Joanna, huwag na natin Bakit kala mo, J. King, makakaligtas ka? Hindi, malamang. Pero huwag na natin idama yung asawa niya. O sige, yung kabit niya na lang. Itago natin sa pangalang Joanna! Ang gago. Kasi sabi niya kay Joanna, tara tagay tayo, tapos hindi. Punta sa malayo, si Romano ay wala siyang malalagpasan na rin lahat ng problema. Basta iyok kita, tapos hindi pa. Lupit mo naman, J. King. Dinaan pa sa R&B. Inchik talaga magnanakaw ng property. Oo, galawan mo pang China kasi dumadaong ka sa hindi mo naman isla. Kahit hindi sa'yo kukunin mo, diskarte pang Chingchong. Isipin nyo na hit niya na, nagkaroon pa ng hit song. Kasi kinantot mo yung asawa ni Romano. Swabe ang bilis. Ang galing mo daw kasi sa nota. Grabe mag-release. Biruin mo, nang dahil sa hit song, nagawa mo siyang kuhanin, nadali mo sa tagay. Pasensya na, nakanta namin. Ano, kaya nyo ba talaga siya? Titigan siya, eye to eye. Oo, tangina. Ano, kaya nyo ba ako eye to eye? Mga putang ina ninyo, hindi nyo kami kaya, Romano. Kasi wala siyang pakialam doon, ang gusto niya yung ROI. Oo, royalty. At wala pwedeng kumontra. Wala sinabi tong Romano tsaka King dahil nasa akin ang corona. Wow! Oh, magre-ribat ka tungkol kay Joanna. Pero alam mong tunay to. Kasi kahit mag-ribat ka, di na siya mababalik sa buhay mo. Predictable, gago ka ba? Hoy, yung nakulong ka, alam mo ba? Yung nakulong ka yung asawa mo, grabe ang bantot. Isipin mo, nakulong ka habang siya malaya niyang kinakantot. Time. Round 3, Romano J. Putang ina, yari sila dito. Ito na. Round 3 na. Okay. So, baliktad yung round 2. Ano lang natin, recap lang natin. Pero tangina, nakaka-excite yung round 3 kasi gigil Gigil si Romano. Nakikita ko sa body language ni Romano na tangina na itong mga to Yayariin sila ni Romano dito. Okay, pero tangina, na-excite ako. Na-excite ako sa magiging palitan ng round 3. Pero going back, round 2, umpisahan natin sa
umpisa natin muna sa round 2 ng Romano J. King. As yun, nasabi ko nga sa inyo na sobrang balanse na yon. Nagpakita na yung J. King na hinahanap ko sa round 1 kasi parang walang J. King dun no. Okay, na-explain ko naman na yon. Mas balanse na, mas nagpakita sila ng iba't ibang elemento. Yun, sobrang balanse na yon. And feeling ko mas malakas yung round 2 nila compare sa round 1. So, bigyan natin ng 10 puntos ang Team JR doon. 10 points. Nakalock in ako doon, 10 points. Sabi ko, okay, 10 points to. So, round 2 ng JD Cerdeo, napakomment ako ng yari sila dito, malakas sila dito. Totoo yun, nalakasan ako doon kasi na-personal sila and sobrang nauga nila si Romano doon. Although si J. King hindi masyadong nababanatan, pero yung mga banat nila kay Romano, masakit yon, nauugaan nila si Romano doon. Pero pagdating ng second half, lumaylay. So lumaylay. Kumpara doon sa round 1 nila, slow start sila eh. Sabi ko ang explanation ko nga sa inyo, 'di ba, sa round 1 ng JD Cerdeo, slow start. Pagdating ng second half, mas lumakas hanggang sa natapos nila ng malakas 'yon. Pagdating naman sa round 2, naging malakas yung round 2 nila kasi nagsolo si Cerdeo. Pero yung pagsosolo ni Cerdeo kasi akala ko magiging dragging yon kasi syempre akala ko kasi matatapos yung buong round 2 ng si Cerdeo lang at akala ko hindi maging epektibo yung gagawin ni Cerdeo doon. Pero anong nangyari, may mga linya si Cerdeo sa round 2, umpisa ng round 2 na pumapasok talaga sa J. King at Romano. Kaya para sa akin hindi naging dragging yon, mas mas na-maintain pa ng JD Cerdeo yung kung ano yung tinapos nila sa round 1. So nadala nila dito at nadala ni Cerdeo, hindi bumaba yung pagiging intense, no. Andun yon. Kaso pagdating nung second half, so hindi ko pa yung second half pero yung after ni Cerdeo, 'di ba, sabi niya JD tulong. So na personal pa rin. So ang lakas nun. Para sa akin yung dalawa na sila na may personal kay Romano, sobrang epektibo nun. Kaso nga lang pagdating ng second half, lumaylay, no. Naging ineffective na parang yung mga punches is lumaland pero hindi na ganun kabibigat unlike dun sa first half nila. So ganun yung naging story ng round 2 para sa akin kung paano ko tinake yung first 2 rounds. Nagkabaliktad. Round 1 slow start, natapos ng malakas. Round 2 nag-start ng malakas, nag-end naman sa sabihin nating hindi ganun kalakas na round, no, or na ender. So ayun, mahirap i-judge yung round 2 kasi nagkabaliktad ng position. Yung Romano J. King naman, perfect yun para sa akin, balance yun. Nakaka-excite yung round 3, to be honest, nakaka-excite yung round 3. Pero sa round 2, I'll go for 10-9 in favor of Romano J. King. So mas nagustuhan ko talaga yung performance ng JD Cerdeo dito compared sa round 1 dahil dun sa mga personal shits nila. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako masyadong fan ng personals, pero kapag naramdaman ko yung bigat yung mga suntok, yung pag na-feel ko na nauuga nila yung kalaban doon, tangina, at nararamdaman mo personal yung mga suntok, mabigat yun para sa akin. At i-score yun para sa akin. So ayun, yun yung ginawa or yun yung nagawa or yun yung nangyari sa round 2 ng JD Cerdeo. More on personals at para sa akin sobrang nauga nila si Romano doon. Si J. King kasi hindi nila masyadong binanatan, kaya sinasabi ko dito Romano lang yung nabanatan nila. Pero overall mas malakas to compare sa round 1. Okay? So 10-9 sa first 2 rounds, tapos 8-9 sa first 2 rounds naman ng JD Cerdeo. So 19-17. Tama ba tayo? Tama. 19-17. First 2 rounds, Romano J. King. Ito na. Round 3. Let's go! Lapit.
Yo! Dinamay na naman yung Joanna. Sinabihan pampangit. Pwes dyan ka, mapapahamak. Hiyang-hiya naman ako sa asawa mong kakasyabu, kamukha na ni Deo kakabata. Tapos sabi na to, yung bakla naman daw ang papatay. Jennifer Laude. Pwes etong mga bataan pasok sa bars. Kevin Andrade. Tangina! Tangina! Tapos dinamay si Joanna. Pinagtapos. Napagtapos ko. At doon pa lang dapat tapos na. At least, naging mabuti aking hangarin. Alam nyo, sa realidad, may mga taong para mapabuti, kailangan nating palayain. Sakit, diba? Pero di natatalab sa akin nung ganon. Kahit talikuran ako ng mundo, wala akong pake, ibabadibag kita ngayon. Ang ina! At umaamin ka pa na yung mga estudyante tinitira mo? Tanga na. Eto pala yung teacher na nagdadala sa sementeryo ng estudyante, tangina mo. Gago! Ano? Ayop ka, walang to. Bumabangga-bangga pa. Bumaasta pang geto. Huwag kang feeling OG, gago. Mukha kang caretaker sa sementeryo. Diwata, tarantado na to. Gago, si Otlum ka mukha mo. Otlum! Putak ina mo. Round 3 game! Pusa! Game ah. Tumahimik ka. Yo. Game, magsimula ka, hype ka. Usapang gigs naman, mga repa. Tagal kong nawala pagbalik. Napanood agad sa Pulo, PSP, Flip Top, Family Feud hanggang sa Taiwan. Di ko naman pinag-aangas to. Ako, magmula Taiwan, Dubai, Abu Dhabi, Thailand, hindi lang Hong Kong, hanggang kulungan lumalabas to. Bars! Yo, usapang basketball naman, kung si Deo, binabangko. Etong si JD, binabangko. Kaya panis yan sa dakdakan. Tangina, wag nyo akong yayabangan kasi kung usapang height lang. Ay, tangina, wag na natin yung pag-usapan. Yo, usapang pamilya at battle rap na lang. Kilala kaming tumutulong habang kayo tinutulungan. Kilala kayong may mga bulong habang kami bulong-bulungan. Tangina, ang bag namin ngayon, gin na walang halo. Kasi tsak mapupuruhan. Simple lang harapan pero may matututunan. Ganyan kami magbigay ng tagay, meron niyang kapupulutan. Yo, speaking of kapupulutan, eto na. April 17, photoshoot namin sa QC. Binawasan TF nila ni Boss P. Di ba, Boss P? Si Boss P, tinawag mong kupal. Tingin mo dyan, magulang ba? Hindi mo yan maitatanggi ng photoshoot. Tangina mo, naunan ka. Palibasa, TF nila tig 40K. Sa amin, tig 60. Kaya itong mga kupal na rindi, pwes sabay yan tutupi. Hindi sapat yung 60-40, 50-50, uuwi. Lapit. 50-50 uuwi. Real talk, tangina, kahit palay, detect. Tingin kasi nila kay Pibus ka may dikit. Habang si Boss P sa gastos, matay piket. Dahil sa talent nyo na corny panay tipid. Kakahit freestyle, Tangina. pare kami ay tinek. Tsak tagilid sa amin tong merong side effect. Merong bars, merong jokes, pero rhymes pilit. Kaya sa dulo tutugma to sa patay, gilet. Patay! Gilet! Ano? Nandidistract ko. Ano, kaya niya yon? Hindi. Kasi laban niya sa Pampanga, tangina ni rhyme niya yung bataan sa Sulu. Ayos din eh. Tangina, bataan sa Sulu? Layo nun, pre. Sinundan niya pa yon. Ni-reference siya, search Ibaka. Okay, Ibaka. Wine-wordplay niya pa yon. So, pwede ko palang sabihin para tong si O'Neal kasi Chuck Shaquille ngayon. Ganun ba yon? Tangina men, ang baduy nun. Di tayo bibitaw ng ganyang kawak. Ito rekta. Problema niya, talent kay Pibus. Utang kay Enigma na hindi na makwenta. Punyeta! Buti pa yung bagong 1,000, wala nang issue sa pera. Samantalang mga to, nagreklamo sa 40K mga repa. Pero performance pamperya. Matatawag bang lodi to? Tinatanggihan nyo pa yung 40, pambangketa lang 40 nyo. Kaya sa mga nagpa-promote ng Ayos business yun. ni JD, panalo. Resulta mabuti.
Kaso pagdating sa mukha ng nag-promote, dun kayo nalugi. Tangina promoter nyo, adik. Kung tanong successful ba, naku par. Ang sagot, natural hindi. Ganyan pag hindi, natural. At ikaw, natural na ikatangahan mo. Tanginang to, bigkas niya sa satanas, santanas. Demonyo ka. Hindi dapat tularan. Dating jablo na naging blowjob, kaya tamang tsupa lang. Yo, kasi kumain ng tayo, nagubusam net, labas pa utong nagubad ng damit. Puro kababuyan tong guro nyo siya at nilang katawang pinakita pa po. At yun ang patunay na pare sa buhay yung kalaswaan mo walang kapalit. Mabigaw man puta, imbis na sa lupang abas sa burat niya gusto umalik! Tangina ka ulol, wala kang lupet. Iwakan na di matakoy sa usapan. Patay. Sa battle, nagsama pang runner sa kamatayan ay pinagtulakan. Manood kayo tong guro po net at ito ang hubad ng katotohanan na nakatay kaya mong ipakita pero di mo kami kaya pakitaan. Tangina! Pinakitaan namin paano mag-rap, kaya pakitaan nyo ako nang hindi ko kayang matanggap. Tulad ng wala pa daw akong patunay. Huwag kayong mag-alala. Magkakaroon din ako ng dang-dang libo. Kaso after pa ng isa buhay, unang round ko ng isa buhay, yan ay lumapit sa T. Kaso natalo sa pustahan, di kumabeg si D. Ganyan talaga mga unggoy, hilig sumabit sa tree. At alam nyo bang tunay ng pangalan niya? Janelito. Tangina. Dito, Janelito. Janel na. Lito pa? Kakasuka ka bro. Tapos ginawa pang JD. Talagang mas nakakasuka to. Tangina, binadibag ka ni GL at ang JD, nakakasuka to. So, yung alak na JD. So, yun. Pasensya na, hindi ko na pinuputol yung mga naiintindihan ko na linya. Hindi ko na na-explain sa inyo kasi gusto ko siyang i-judge ng overall na lang. So, ayun. Marami sana akong gustong i-explain doon kasi marami akong naintindihan ng mga wordplay doon. Kaso, baka mas sumaba pa. Baka umabot tayo ng 3 hours dito katulad nung review nila Looney dun sa Apex Senior, diba? Umabot ng 3 hours. Grabe yun. Parang movie, no? Pero ayoko naman umabot ng ganun. Pero ayun. Pasensya na kung may mga linya na ako personally gusto kong explain sa inyo yung mga linya na naintindihan ko, pero sabi ko overall ko na lang siya i-judge. So yun lang. Saya yun, katulad kanina yung JD ba kasi ma-misplace nyo yun or ma-misunderstood nyo na ano yung Janelito, Janel na tapos ginawa pang JD, mas nakakasuka to. So baka kasi hanapin nyo na saan kumonekta yun, no? Yung JD kasi is yung Jack Daniels, yung alak yun. So, yun. Kakasuka ka bro. Tapos ginawa pang JD. Talagang mas nakakasuka to. Tangina, binadibag ka ni GL at ang pinupuna ko, nakalimutan mo na magprepara kasi pera inuuna mo. Kaya ano feeling na may pera ka nga pero binadibag kapag uwi? Ano feeling na may pera ka nga pero pamilya mo di na proud sa'yo uli? Ano feeling? Nalaglag ka na ngayon! Kaya wala nang palagyan! At yung feeling ng kampiyon, hayaan nyo ako na magparamdam. Round 3! So, tapos, balikan ko lang yung linya ni Romano kanina, no? Na yung first round ko sa isa buhay, lumapit sa T, sa third D nga, tapos ganun talaga yung mga unggoy umakabit sa 3. So, alam nyo naman siguro, napanood nyo naman siguro, at na-review na rin natin yon yung laban ni Romano kay 3D, no? Na sobrang classic at sobrang lakas na Romano yung nagpakita doon. So, ayun. Pinaka-highlights ng round 3 ng Romano at J. King dito, walang iba kundi yung flow. Kasi para sa akin, ayun yung pinakamahirap na gawin as duo. Kung gagawin mo siya ng solo, masasabi natin na hindi ganun kahirap yun. Kasi, syempre, wala kang iisipin na kung saan ako hihinto. Kasi may papasok yung kakampi ko eh. So, wala kang iisipin na ganun eh. So, kung mag-flow ka ng solo, walang problema, tuloy-tuloy lang. Pero kasi, kapag duo yun, kailangan naka-focus ka na hinto ako sa ganitong word.
Kasi papasok siya dito tapos papakinggan ko yung kakampi ko kasi kapag huminto siya sa ganung word, ako naman yung papasok. So, kailangan talaga magandang chemistry, magandang teamwork eh. Kaya para sa akin yung pinaka-highlights ng round 3 ng Romano at J King is yung pagkakaroon nila ng flow dito sa round 3 at sobrang ganda nun, sobrang effective nun kasi nag-complement talaga at hindi naghatakan yung dalawang MC dun sa flow na yon. And yun lang. Sabi ko nga sa inyo, i-judge ko siya as a whole na lang talaga, hindi ko na siya i-judge ng per punches, per lines, per haymakers kasi mabibigat talaga yung mga bara ng Romano at J King para sa akin. Yung mga personals nila kumokonekta talaga yon. So it depends na lang talaga kung magiging kasing lakas ng performance ng JD Cerdeo yung ginawang performance ng Romano J King. Pero so far, ahead ng 2 points yung Team JR dito, 19-17. Tama, 'di ba? 19-17. Tapos bibigyan ko man ng perfect score ang Romano J King dito. Yan, iscorean ko na to. Perfect 10 yun para sa akin. So, tignan natin kung anong palag ng JD Cerdeo dito. JD Cerdeo, let's go! Hindi pa kami tapos! At di ba bungal ka? Gago. Kaya bilang panapos. Teka lang. Gawain nila to, binabalik lang namin. Gawain nyo yun, diba? At di ba bungal ka? Kaya bilang panapos, kaming bahala dyan, tanga. Makakatanggap to sa amin ng tit! Pero after nun, patay ka na. Flatline. Yo! Hindi pa daw sila tapos. Pumapalag ka pa, bastos ka pa. Anong hindi tapos? Round 1 pa lang, tapos ka na! Tangin! Ikaw pumagal. Si Boss Pibos kinupal ko. Masyadong preparado. Hoy, yung TF dati maliit, 4 tayo nagreklamo. Hindi kita titirahin patalikot, Pibos, kahit dagdagan mo. Pero yung TF ko mamaya, yun lang, dagdagan nyo. Kaya ko sabihin ng harapan, ikaw masasapul. Sobrang gaan mo kay Pibos, di ba tinawag mong gasol? Kumakanyan-ganyan ka pa. Masyado ka napapanas. Boss Pibos, ito yung nagsabi kay Aklas. Tangin na ito mga matadaya! Nagrarap pa na mabilis! Anong ginagaya nyo? Tangin na sa Andy J! Tangin na naman yan! Mga matadaya kayo! May pakanta-kanta pa kayo! Rap battle to boy! Dapat ganito, balagan! At dapat ganito, gigilan! Dapat ganito! Game! Game! Anong karime ng PSP? PNP! Pag-usapan naman natin yung tandem ng mga gunggong na yan. Isang nakulong, tapos makukulong pa lang. Isang malakas manulak, Pusher! isang malakas manggamit, User! Tanginan to, mga mahihinang klaseng nilalang. Sa bisyo, grabe to. Pero walang sinabi yung Riwan at Shabu sa Bulkasil. Sa Bulkasil at rugby ko. Dapat ito yung hihigit. Para mas lalong hihigit. Pero kahit maglabas ako ng rugby Bulkasil, hindi pa rin kayo didikit. kasi call out to na call out sa akin. Madalas niyang ini-endorse. Baka wala ka ng supply kasi tumatawag ka sa source. Mas isalang mo at painitin mo na. Pero bawal yung konti, baka mabiting kita. Kasi tsak masasakote at sa korte palubog. Dahil pag ako sumalang, pati responde mo sunog. Ano itong pinaka-adik sa atin? Huwag mo ko yabangan dyan, Diyos ko. Kasi kaya ko magtunaw hanggang matunaw yung mundo. Di nyo kaya dosage ko, baka malula ka gago. At kung balak mong umiscore, makukuha mo talo. Tanginan yung tatlo! Puro kayo adik! Panis kayo sa tulad ko! Kasi ako si Cerdeo, ako ang patunay na hindi lahat ng rapper adik katulad nyo! Kasi ako si Cerdeo, nag-iisa lang sa mundo. Yung bituka ko halang. Okay, ang gabas ng cellphone ha. Tama, tangina. Ako mismo manghihipo kay Patang. Kaya wag niyo akong... Tangina react na. Tanginan niyo ha. Kaya wag niyo akong niyayabangan. Kayo yung humihigop ng wagas. Kasi wala pa rin kayong laban
sa umihigop ng lakas. Ikaw, Romano, usap tayo. Total, magtropa naman tayo eh. Bakit mong niyayabang sa akin na mas adik ka sa akin? Di ba gusto niya mas adik siya sa akin? Masyado kang lulong. Ginagawa mong dahilan yung... Ginagawa mong katatawanan yung kaibigan mo, bakit nakulong? Mas adik ka sa akin? Ang lakas ng tama mo. Pero wag sanang dumating yung punto na yung anak mo maghahasa to. Sabihin niya sa pulis, okay lang, adik din yung papa ko. Tangina mo, lahat ng ninong ng anak mo, adik! At ang pinakamatindi, yung kandila sa binyag, yung ginagamit pang sindi. At ikaw, J-King, tangina mo, ba't ka ba mariwana ng mariwana? Gusto ko lang alamin. Dala ka ng dala pero di mo naman kayang dalhin. Tangina to, pag nagmamariwana, grabe ang bangis. Pag sabog na siya, yung cravings niya, pulis. Tamang mariwana sa gilid ng puta. Kung sino-sino tinatawag. Tapos, pag tumalab na yung amats, yung checkpoint, tinahanap. Kasi kailangan daw niya yung mariwana. Makakatulong yan sa soul. Kasi pag nagsinti na siya, tumabi kayo. Focus lang sa goal. Ano? Kaya nyo pa? Tangina ninyo, hindi nyo kami kaya. Mga putang ina ninyo. Ganito kami, malulupit kaming dalawa. Kasi kahit hindi kami tutol sa marijuana, kasi nakakagamot nga daw yan after. Pero paano mag-cure kung kayo mismo mga cancer? Sino gusto dito illegal yung marijuana? Taas nyo yung kamay. Oh, sige, taas nyo yung kamay. Taas nyo yung kamay. Sige, taas nyo yung kamay. Sige, pupusasan ko. Tangina, wag nga kayong ignorante. Hindi naman ako tutol sa marijuana, pero dapat, pag nagsisinti kayo, responsable. Dalawang angel yung napili sa kanila mismo tinutok. Shabu at marijuana, sinunog at dinurog. Kinanang kaliwa pa, sabay ko yung tinuhog yung isa. Nang gising yung isa, meron yung tulog. Kaya sige, tangina, ito yung dapat na aralin. Yung PSP at Blip Top, wag na natin pag-awayin. Kaya kakatalanseta, ito yung dapat yung matutunan at aralin. Parang pares sa pares, yung Flip Top at PSP pwede natin ipagsamahin. Basta si Badang, tanggalin natin. Kung nagustuhan nyo yung battle na yun, Okay, so round 3, masasabi ko na yun yung pinakamahinang round ng Cerdeo at JD. Hindi na ganun ka sayang kasi syempre andun yung expectation ko na madadala ni JD at ni Cerdeo yung round 2 nila sa round 3. Yung kung ano yung pwersa, kung ano yung enerhiya na pinakita nila, yung mga angulo, yung mga personal, sa kala ko magaganon ulit sila sa round 3 na, or mas mabigat pa. Kaso it turns out na yung round 3 nila is hindi ganun ka-epektibo. So ayun lang. Tinapos naman natin yung all 3 rounds ng dalawa, pero ang pinakamalakas na round para sa akin is yung round 2 ng pinakamalakas na round ng JD at Cerdeo is yung round 2. Then pinakamalakas na round naman ng Romano JR is yung Romano J King, sorry. Na ang tagal na kasi ng vid natin, no? Umabot na ng 1 hour, so nauubusan na ako ng boses. Tapos ayun, yung pinakamalakas na round ng Romano at J King para sa akin yung rounds 2 and 3. Para sa akin pantay yun eh. Okay? So ayun, naging ineffective na yung JD at Cerdeo sa round 3. So ang score ng JD Cerdeo is 898. So 1625. So yan na. Alala nyo, 25 points para sa JD at Cerdeo. Kay Romano at J King naman is 9, 10, 10. So 29 points yon. So 29 to 25. Pero hindi pa yun yung final score kasi sabi ko nga sa inyo, magle-list tayo ng mga puntos dun sa bawat labas ng cellphone ni JD. So sa pagkakabilang ko, parang apat na beses siya naglabas ng cellphone doon. Sa round 1 isa, sa round 2 ata dalawa, tapos sa round 3 isa.
Pero i-count ko na lang ng per round 'yon. Hindi ko na i-count ng sa kung paano kung saan ko siya nakita. So ano na lang, per round na lang. Sa round 1 naglabas si JD ng cellphone, 1 point. Sa round 2 naglabas siya 1 point instead of 2 points. So ganun. So 25 minus 3 points. So ang laking kabawasan nun. 'Di ba? Ang laking bawas nun. So ang total is 22. So 22, supposedly 25 talaga kasi 898, 25 kaso nga lang sa paglabas ng cellphone ni JD nabawasan sila ng 3 points doon. Kaya 25 minus 3, 22, then 29 sa Romano J King. So 29 to 22 in favor of Romano J King. Overall na lang to, no? Yun, so umabot ng 1 hour 20 minutes yung vid natin. Ito na ating pinakamatagal na review ko, no? Pero alam ko meron pa eh, diba? Alam ko may 1 hour 20 plus or 26 ata yun. Pero yun, tignan natin. Hindi naman natin isasali yung ano dito, yung judging, kasi pinapanood ko siya ng off-cam. So matatapos na natin yung vid nito. Tignan na lang natin kung ano yung hatol ng judges. Parinig naman ng isang malakas na sigawan dyan, oh. Ang boto ng Urado na magkakamit ng bonus ng 50,000 pesos for 1 panalo Romano J King. 4-1, no? So nakaka-excite kung sino yung battle MC na bumoto sa JD Cerdeo. Isang malaking shoutout sa Asian Bites Takoyaki, kay Paul Robin, kay paring Joseph Corpus na Isabela, sa Arts Outfits, kay Sir Michael, Crown Manila, kay Sir Nico, Brody Caps, kay Bro Ibes, Hypebeat Branded, Benji Reala, sa lahat ng mga clothing dyan, maraming salamat palagi mga tol. Kontrabando Clothing, kay Tol Jet, sa Black Manila, kay Repa Sherwin, at sa Long Live sa lahat ng brand ko sa Alpha Caparo, yun lang. Salamat kay JD sa idea. Kaibigan namin talaga. Shoutout nga pala sa G1777 kay Belrons Yuson, ayun, kay Boss sa P-Boss, kaya kay King Badger, yun, salamat. Yun, isang malaking shoutout pala kay Kuya Ron Yuson, kay Ate Kati, saka sa IGWin77. Maraming salamat. Kuya Ron, sa inyo na to. Igogib! Shoutout din ako, shoutout to si Papa Paul TV, Kontrabando Clothing, Kuya Jet, Michael Pinlock, Hypebeat, Crown Manila, at lahat ng tropang Maribeles, Bataan. Nakakatawa na okay sila Romano at J King, no? Kasi marami akong na papakinggan ng mga angulo na hindi nga daw sila okay. Pero yun, tanong mo, okay sila after the battle. Shoutout din ako, shoutout to si Papa Paul TV, Kontrabando Clothing, Kuya Jet, Michael Pinlock, Hypebeat, Crown Manila, at lahat ng tropang Maribeles, Bataan. Shoutout sa inyo lahat. Yo, shoutout Hypebeat at syempre sa Guriga Mandatsu, thank you so much. At syempre BRC, thank you so much. Peace. Okay, so that's it. Naubos yung ano ko doon, naubos yung boses ko, naubos yung laway ko doon sa review na to. Grabe, 1 hour 20. Pero na-enjoy ko naman yung battle at natawa rin ako sa mga jokes ni J King na sobrang lakas naman ng performance sobrang ganda ng delivery naman ni Romano. Ang ganda naman ng performance ng overall na team, no? Okay. So tuyot tong battle na to, pero I did enjoyed the battle. So yun, Nikki Don Pao or Manda Baliw versus Daddy Jody. So it's up to me kung ano yung in-next ko na review, pero off cam papanoorin ko yung judgment ng mga judges natin. So kita-kits tayo sa next na review, mga kubag. Peace out.